Halina at samahan niyo ako sa makasaysayang lugar ng Intramuros. Ang unang lugar na ating nadaanan ay Baluarte de San Francisco de Lao. Itinayo ito noong 1592 ng Spanish government para protektahan ang komunidad ng mga Hapon. Dito rin naiwan ang ilang mga gamit pandigma na ginamit ng mga Espanyol katulad na lang nitong bronze cannon. Ang mga petsa na ito ay nagsisilbing palatandaan kung kailan ito ginawa. Dito ay tinayo at nawasak ang San Francisco Church na ngayon ay paaralan ng Mapuha University. Puerta del Parian o Gate of the Market ay nagsisilbing bilihan ng mga Chino. At nandito rin ang hardin ng Revelien del Parian. Mahaba-haba ang lakarin kaya naisipan ko mag-Starbucks saglit. Ang susunod ay Manila Cathedral Church. Dito bumisita si St. Paul VI, St. John Paul II at Pope Francis noong 2015. Sa katedral na ito makikita ang mga haligi ng museo na may lamang paintings, artifacts at clock tower mechanism. Ito ang orihinal na eskulturang nakaligtas na gawa sa Molave wood noong Liberation of Manila. Ang monumento ni King Charles IV ay nagsisilbing pasasalamat sa pagdadala ng smallpox vaccine noong 1824. Dito sa Plaza de Roma o Square of Rome nagpe-perform ang Wish 107 bus. Sa lahat ng tourist attraction dito sa Intramuros, ang Fort Santiago na ata ang pinaka-tinatangkilik at pinakasikat na dayuhan. Nagbayad ako ng 75 pesos dahil hindi na ako estudyante at hindi pa naman ako senior citizen o PWD. Ngayon ay ginawang Intramuros Visitor Center, mga coffee shops, souvenir store at CR ang dating kwartel o silid ng mga Hapon sa Baluartillo de San Francisco Javier. Nagsilbing atraksyon din ang mga bala ng kanyon. Dumako naman tayo sa napakagandang main gate ng Fort Santiago. Ito ay gawa sa carved woods and stones. Ang Raja Sulaiman Theater ang nagsisilbing kwartel at kwarto eskwela o silid turuan para sa mga bagong sundalo, Espanyol. Ito rin ang nagsilbing prison cell ni Dr. Jose Rizal. Ang mga sumusunod ay mga hindi ko malilimutang karanasan sa Fort Santiago. Dito nakahimlay ang halos 600 katao o mga Pilipino sa White Cross Memorial. Japanese came over and took over. They converted it into a prison cell for the prisoners of war, combination of Filipinos and Americans. Okay, during that time, when the Americans were coming here to liberate the Filipinos from the Japanese, they abandoned this place. And when the Americans took us over, they found a lot of dead corpses inside. Ito ang dungeon. Dito kinulong at namatay ang 600 kataom ng mga Pilipino dahil sa gutom, inat at pagtotorture. Habang nagfi-video ay bigla na lang nagloko ang aking flashlight sa phone.
tanging masasabi ko lang ay mabigat ang pakiramdam sa pagpasok habang naglalakad sa loob ng dungeon. Maya-maya ay tila nagloko uli ang aking flashlight sa phone. Sa aking paglabas ay dala-dala ko pa rin ng bigat na aking naranasan sa loob ng dungeon at sigurado ako na lahat ng dumaan dito ay ganun din ang sasabihin. Dito matatanaw ang Binondo Intramuros Bridge na ginawa pinondohan ng China at pinuksan noong 2022. At ang huli kong tourist attraction na napuntahan ay San Agustin Church. Ito ay tinuturing na UNESCO World Heritage Site at ang pintuan nito ay 418 years old na ang tanda. Thanks for watching. Subscribe to YouTube channel Mary F.